lods at welcome back sa ating buting channel. So ito, meron tayong pasyente na galing pang malayo. So galing pa itong Misamis Occidental sa ating masuging taga-subaybay o sa ating subscriber. So ayan. So yan yung address ko mga lods sa mga gusto magpa-repair ano. So ayan yung ano ko. At yan yung ano ni Sir si Richel A. Abing. So ayan. 5 auto to, ipapa-upgrade ni Sir. So ito yung i-share ko sa inyo. So ayan. At meron pa yun siya ipapagawa sa atin. I-contact na lang natin si Sir kung anong gusto niya. So sa ngayon, i-open muna natin. Tingnan muna natin yung amplifier na Sir kung original ba or clone. So yun, bago natin ito simulan mga lods, bago natin ito buksan, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa Timothy channel, pa-subscribe na at pakihit na notification bell at lagay sa all para laging updated. So yun, continue tayo. Tanggalin ko muna itong sako. Tanggalin natin yung sako. Bubble wrap na naman. Ang grabe, daming balot. Gusto kasi ni Sir malaman kung magkano yung magastos, kaya ito buksan natin kasi may gusto siyang klaseng pag-upgrade ano. So ito, upgrade natin. So yun, welcome back na pala sa ating buting channel mga lods ano. Thank you sa walang sawang suporta at kahit papano umuusad tayo. So may mga nagsasubscribe, siguro yung napapanood nila yung mga old na video natin. Ito yung mga bagong upload natin at napapasubscribe sila. So ayan, ano to, Susondra o 502. Susondra kasi yung ano nya, baka 502 ang laman. Tad ng bubble wrap. Ito ano to? Pinadala si Sir. Ano to? Kasama sa ano niya, sa package niya. Baka board. Silipin natin to. Ano to? Board. So yun. Ito pala yung papa-upgrade niya. Galing kay Sir Rodel. So ayan, kay Sir Rodel Electronics ano, kay pero ano pala, bakit into DL, pero same to kay same to kay Rodel Istoke. So ito yung gusto niya gawing dual transformer. May animal pang nasama, kawawa naman. So 737 ayos din naman. So may ganito ako dati, hindi ko na tinuloy kasi ang dami kasing nagbebentang ganito, lalo naman ganito, yung mumurahin na, factory made na. So kaya tinigil ko na yung DIY ko. So ito yung board na ipapalagay niya. Sabi muna natin. Tignan natin yung amplifier na Sir. Okay, Sakura pala to mga lods Ayun, wasak na yung kahintang. So pinilit kasi ni Sir siksik dito, kaya yan, tanggal lahat ng EB5 auto, ang bigat. Nabigat din tong mga old model na sayang naman to. So ayun, UP talaga, hindi talaga maasahan tong GMT UP basta sila na yung mag-deliver, asahan mo yan. Kahit nakalagay na kahit may nakalagay na yung fragile, walang ipik sa kanila, walang fragile sa kanila. Ano pala to, improvise pala to ni Sir. Ayan, Sakura. Ano kayang ginawa na naman ng mga anak ko dito? Maraming resistor na nagkalat
Yung Sakura 735, nilipat niya yung board dito. Wala na, nilaro na naman ni Maki yung mga resistor ko dito. Nagkalat yung mga resistor mga lods. So ayun, grabe, dugyot na pala ito sir. Dugyot na talaga yung ano niya. So si tanggalan yung mga ano. Alam bakit may volume pa dito sa loob. Yun. Hindi dito oh. Natanggal. Grabing blower, tad-tad ng blower mga lads. Puro kalawang, kinalawang talaga yung ano niya kasi nga ay tad-tad ng blower. Meron pang transformer na maliit. Sa ano kaya ito sinupply? Dito sa tone control, dinirekta. Walang diode yan, kaibigan. Walang diode mga insan. Kaya siguro dito na patino ni sir. Yan, tignan niyo mga lods from transformer. So ito yung ano mo sir, panoorin mo yung video natin. So ang ginawa mo dito sa amplifier mo, imbis na i-rectify mo muna yung ating power supply bago papasok dito sa ating tone control. So ang ginawa mo, hindi naka-rectify, direkta. Meron pala, sorry, dito pala sa ilalim. Ang kaso nga lang, dito pala, kala ko dinirekta ni sir. Ang kaso, ano to, full wave, half wave. Tanggalin natin to. Anong ginawa niya sa kanyang transformer? Hindi kaya haming to ang ginawa niya. Buong 735 pala nilagay niya dito sa loob. So kaya yun, siguro napapangitan na siya. Gusto niya na palitan. Multiple ano pala to. Multi yung ano. So ang ginawa niya, hindi naka-regulator. Pangit pa ganito sir, dapat naka-regulator ka. At yung gagamitin mo, yung ano talaga, yung power yung ano talaga 12012 na transformer, wag ganito. Kasi single lang ito eh. So pangit ang kalalabasan nito, pangit ang tunog, medyo may pagkahaming. So ayan, tatanggalin natin to lahat ngayon. Baklas to, then i-repaint muna natin to, saka natin anuhin. At nang maayos natin ang ano, wiring nito. Gusto ni sir palitan ng transformer na EB735, 737 talaga. Gusto niya gawing dual, pwede naman. Then dagdag ng transistor, gawing 8 piraso kada channel. Kumbaga or 4 pairs, 4 na pares sa isang channel ano. Magpatong na lang tayo, additional na board. Yun nga lang, need natin palitan ano ito. Add lang tayo ng 3510 isa na bridge diode. Hindi kasi alam ni sir na gumagawa tayo ng ano, ng circuit ganito, yung ano, same sa kanya, yung 737. Putulin natin yung mga wire niya. Dito yung cutter ko So grabe yung busy ko ngayon, sobrang busy. Yung ano ko sa Facebook nakita yan. So may galing pang Davao. Bali 8 piraso. Sino ba yung nag-chat natin? May nag-chat sa atin. Sa solar na naman. Stopper.
So ayan na, kalawang nilagay itlog talaga. So ayan, kunti lang tayo, basin ko na to lahat, dinugas ko to. Mga Lods, update tayo at yan. So nailagay na natin yung ating malaking transformer. So laki ng transformer mga lods. So nabili natin to kay sir ano, kay bro, pangalan nito, so nakalimutan ko, basta nabili natin yung transformer sa kanya. Bali dalawang transformer ano, worth of 6,000 kasama na yung board. Kaso nga lang hindi natin sa next na vlog natin pagagamitin yung kanyang board. Dahil lang ipapalit natin, so ayun si bro Renz Talha ang gumawa nito. So shout out sa inyong dalawa. So ayan. Ito yung kasama, ito yung transformer niya dito. So kay si bro Talha to, no? Si bro Renz Talha yung gumawa nito. Talha. So ayan. Talha. So ito sa next video natin to gagamitin. Puputulin natin to dito. And then bali dalawa to. Andun pa yung isa sa ano, isang transformer din na ganito. Ito yung gagamitin natin sa next video. So magpapadala si sir ng kanyang subscriber din natin si sir. Ilapag lang natin yung pangalan ni Sir Bong, si Sir Bong. So ayan, shoutout sa iyo Sir Bong. So ito muna yung gagamitin natin, 737. Ito yung ilalagay muna natin dito sa transformer na to. Ayan, so nai-screw ko na sa ano. At na-ready ko na din yung mga butas-butas dyan para sa lock or spacer ng ating board para hindi gagalaw ano. So itong capacitor na to sa atin to original. So pati din dito sa kanya sa kay assemble nila ay same lang din naman yung capacitor, L na. So maganda kasing capacitor to. Medyo may price lang talaga siya. Pero maganda siya, legit siya. So tested na sa ano kasi 100 volt to, no. So tested na to siya sa 125 na power supply. So hindi naman bumigay ano. So ayun. So sa next video na natin to gagawin ng amplifier kasi magpapadala pa si sir ng kanyang case or kaha. So ito muna. Sasalpa ko na to nang makapag-audio test na tayo. So need pa natin ng ano ng extra na isang transformer para supply sa kanyang tone control. So maglalagay pa tayo ng tone control ano. So ito tingnan natin kung kaya natin to ilipat natin to. So walang signal. So kahit signal lang sana yun at protect ano para maganda naman sana tignan. Ay, hindi pala nakailaw, sorry. Ayan. Ayun. So okay naman, 5 naman kaya same lang naman to yung mga board na M2D Electronics at saka si Sir Rodelis Toque. So same lang yung ano nila. Isa lang yung nag-layout ng kanilang circuit. So meron tayong ganito pero hindi ko pa sobrang busy talaga mga lods. Gusto ko sana ipagawa sa ano, pati yung concert. So busy talaga, hindi ko matunan ng pansin ano. So kasi may solar din tayo. So ito, at assemble, ayusin ko muna itong tone control nya para mailagay natin dyan. So ito yung tone control nya. So need pa natin ayusin. I-condition ko muna yung tone control nya bago natin ilagay sa case. And then ayan, balitaan ko lang kayo ulit mamaya. Eto na, update tayo. So ayan, meron na tayong transformer na ilagay para sa supply natin sa ating tone control at saka sa ating electric fan or sa ating blower sa kanyang fan. So kasi yung isa yung itong transformer na to, dalawa lang yung supply niya. So nilagay ko na siya dito sa ating speaker protect, ginawa kong supply, and then itong main. So yan na, nakakonect na lahat. So ito naglagay tayo ng 12012 na transformer na 1 or 2 ampere, pwede lang. So ito yung supply natin, ginawa ano lang siya. Ayan.
Then dito natin to siya ilalagay para hindi ganong sagabal. Iyon oh, ganda. So ayan, nalinis na din natin yung pang wiring. So ito dito na naman to. Ano na naman tayo ng mga wiring dito. Ayan. So dito lagay ko yung protect. Itong protect at saka ito yung power. Lagay tayo ng power. Yung itong wire na to. Lagay tayo ng ilaw para kasi nawala na yung mga push button niya dito. So ang ginawa ko naka ano siya doon. Naka-ready, naka-tone na siya doon sa loob. And then yung karaoke nakapindot na din if in case ano man. So itong loudness din, itong S-Bus hindi ko na siya pinindot doon sa loob. Yan na. Pero yung loudness nakapindot na. So yan, nilagyan ko lang siya ng ilaw yung ito. Lipat ko diyan papunta dito. Ito yung ating protect para makita dito kung naka-protect. So ayan, malapit-lapit na to. Konting wiring na lang. At may testing na natin to. So ito mga loads, ito. At ayan, nalagyan na din natin ng input. So may problem ang tone control niya. So testing natin. So parinig ko sa inyo. Tumutunog na siya kaso nga lang may hazing. Ayan oh. May hangin. May audio na siya. Ayan oh. Ayan oh. So kailangan natin i-recondition yung kanyang tone control. So palitan natin yung mga resistor kasi nasa resistor ang problem pag ganyan. Kasi bago na yung potentiometer natin. So may hazing siya. So pangit pakinggan. Pero pag malakas ang audio mawawala naman siya, pero andun pa rin talaga pag mahina yung volume. Kaya siguro hindi to napatino nung unang may-ari nito, si Sir, no? Si Sir Bong. Kasi nga ito ata yung problem niya sa tone control. Kaya napa-junk na lang itong amplifier na to. So need natin ma-recondition yung tone control. Akala ko potentiometer lang yung sira. So need na din pala talaga palitan lahat. So pag ganyan mga loads, nasa tone control ang problem niyan. So yun, continue lang tayo. Recondition ko ulit yung niya. So tanggal na naman tayo ulit. Tapos natin palitan ng lahat ng ang resistor. So, ayan. Then ayan, lagyan natin ng power. So yun doon, wala pa. Kasi gusto ng customer ay padagdagan ng transistor, gawing 4 pairs per channel. So maglalagay na naman tayo dito sa taas. So ayan, 22 pala ang resistor nito. So wala tayong ganito. Need natin palitan to lahat ulit ng 0.25. So ayan. So testing natin kung may audio na. Kung okay na yung audio natin, wala nang kaluskos. So power natin. Ayun oh, yung power. Then itong dalawang pula. So yung no, lilipat natin yun yung wiring papunta dito. Then yung yellow is ito. Yung dalawang yellow din. Ayan, may audio na. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! This is the J. Huawei Remix.
Lakas. So ayan, dagdagan ko muna to ng transistor, and then kung ano pa yung mga need natin gawin ay tapusin na natin. Mga lods, update tayo sa ating pinalitan na board na, no? So ito, medyo matagal-tagal lang natin kasi nga busy din talaga, grabe. So nagpapadagdag si customer ng kanyang nag-output transistor, ano, sa kanyang amplifier. So gumawa pa tayo ng board. So siguro mamaya matapos na natin to kasi nakapokus na tayo dito. So nag-itching pa ako ng board. Ayan. So kukonect natin yan dito sa ilalim mamaya. So gawa tayo ng ano dito, then resolve ganyan na lang siya. Ay ano natin to, yung dito yung mga output, ito dito sa kabila, dito na din tayo maglalagay, then resolve na lang, no? Gawa lang tayo ng copper dyan na parang input, at dito sa ating base, base to base, base negative at saka base positive, ano? So ganito na tong pormahan ito dito sa taas, to ganyan. So ayan, sundin natin kung ano yung gusto ng customer natin. Yan, okay din, ang ganda rin naman tignan. So laki talaga ng transformer mga lods. Sakto talaga sa ano, sa 4 pairs per channel. Ayan, at magbubutasan na natin yung heatsink na yan. At na may screw na natin yan. Kala ko di magpadagdag, okay na sana, tapos na sana ito. So papadagdag pa. So okay, dagdagan natin, wala namang problema. Kaya pa naman ng transformer natin, malaki. Tsaka may blower tayo sa heatsink. Okay na, ayos na, ayos yan. Tingnan natin kung kaya natin butasan dito yung ano, yung dito sa pinaka side. Bubutasan natin yung casing para may bugahan ng hangin, ano. Plus na ano natin, nalagyan natin ng wiring. Ayan, o. So dito lang, hindi natin nagbutas, sayang yung board, mabutasan natin. Ganyan na lang, lagyan natin yan mamaya ng pandikit para hindi talaga matanggal yung ano. So yung maliliit, yan yung sa base, and then yung pula, yan yung sa output. Yung ganoon din sa kabila, base, yung maliliit na wire, and then ayan, emitter yung kulay yellow. Yan, ginaya ko lang same color para hindi tayo malito. Ayan, sa kabilang channel naman yellow. So and then ito yung supply, dito natin ito itatap sa taas ng yung dito na. So andito na siya. So ayan. So ayan, tapusin natin to. Then wiring lang din natin yung ilaw habang natanggal natin yung board. Sama na natin to, yung mga LED. Mga lods, ito natapos na natin yung wiring. So ayan na. So ito, lalagyan na natin ng thermal at itong mecha. Yung rubber yung ginamit natin. So ayan, rubberized na mecha, no? Hindi ko alam mecha ba yan, insulator. So insulator ata yan, insulator lang, rubber insulator. So ito, tatapusin na natin to. Yung ilaw sa ilalim, na wiring na natin. So ito yung ano, so, pinadaan lang natin dito sa heatsink. Nilagyan lang natin dyan ng ng pinakapal natin parang foam. So inipit lang natin, hindi naman siya asin maano talaga. So ito, lagay na natin. So wala na yung mga ilaw dito, tinanggal ko na lahat at naka-wiring na. So ito yung sa right channel natin, and then yung yellow din ay doon sa left channel, you know. So ayan, yun, go go go, assemble na natin to, tapusin na natin para makapag-audio test na tayo. So ayun mga loves, continue tayo at ito, natapos na natin. So ayan, kompleto na, may mga ilaw na. Ayun, sakto lang din. Ito yung protect, itong kulay red protect, ito yung sa ating power, sa ating board, ano. So ito din yung power ng ating tone control, itong kulay green. So ayan, nalinis na din natin yung wiring, natali na natin lahat.
ng maayos. Ayun oh. So nag-treat ako. Nilagyan ko ng treat no. So nilagyan ko ng acrylic paint na clear paint lacquer 1. So ayan. Para shielded yung kanyang parts. Yun oh. So power na natin. Yun oh. Pag mawala yung red, it means working. Ayun, lumipat dito yung ilaw sa ating power. Kasi pag magka-red na lang to, wala na itong power. Ito, pag wala na itong dalawang orange na to, red na lang yung ilaw. It means may problem yung ating main amp. So yan o, try natin ulit. So yung tone control yung una. Pak. Iyon o. So ito, USB tayo. Ang dugyot na dito mga lods. Hindi ko pa ako nakalinis. Grabe, ang daming repair. Ayun, meron na. Ayun o. Ilaw natin. So ano, direkta muna natin to kasi hindi tayo makapagbuelo ano. So ayan, baka nagustuhan yung video natin mga lods sa mga gustong papagawa. So kagaya na sir, nag-PM lang si sir. And then pinadala niya lang yung ano natin, yung kanyang amplifier. So ito yung case niya. So meron pa kaming bubuuing isa kasi bali dalawa to no, ganitong transformer. So meron pa kaming bubuuing isa, iba naman yung forma at ibang casing din. So meron akong Kevlar doon na casing na GX7. So yun na lang yung ibigay ko kay sir para sa isang amplifier niya. So ano yun, ipahuli muna natin yung kaunti kasi may maraming nakapila. Meron pa tayo ditong Alto. Ito. And then dalawang GX7. Ito ano ba to? GX7 and then GX7 din na may USB. Yan o, GX7 din na may USB. Yan. Then ito pa, meron pa nakapila dito. And then may player din. So ito yung isang transformer oh. Yan oh. Para sa isang amplifier ni sir. Yan. So same din doon na transformer. So ito lang yung pag-testing ko na speaker. At ayan, narekta ko muna. So ayan, nakarekta na tayo. Power natin. Yun o. And then USB natin. Yun. Balance na balance yung dalawang channel. Walang mahina, walang malakas. Yun no. So ayun, suabe. So iipit ko muna itong ano natin para hindi maglo-lose contact.
So mga lods, di na siguro natin masyadong babae ng ating video, no? So di na siguro nato patason kayo ng atong video. At hanggang dito na lang muna tayo until next video natin. Marami pa tayong paparating ng mga repair. At ayun, gusto magpapa-shoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video, ano, at huwag kalimutan ilagay yung lugar kung taga-saan kayo para naman ay malaman natin kung hanggang saan yung video natin nakarating. At ayan, adios mabalos mga lods at magandang buhay, bye bye. J. Boy Remix.